Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Para sa mga friends ko ay live at para sa mga followers ko ay team replay. At syempre doon sa mga subscriber ko sa YouTube ay replay din po. Hindi po tayo nagla-live sa YouTube. Ah, Lunes po ngayon ang pag-usapan natin ay ang mainit na pinagtatalunan sa ngayon sa Senado. At ngayon ay kontrobersyal na statement ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group. At may mga nagsasabi na total hindi naman yan sa loob ng ating exclusive economic zone at yan ay sa labas ng ating EEC na 200 nautical miles sa pagitan mula sa ating baseline. At dapat i-give up na lang at sinatanggi ni Senator Marcoleta na sinabi niyang ipamigay pero malinaw naman na narinig natin na talagang sabi niya, dahil nagkakaproblema tayo paano ba natin 'yan ipagtatanggol, hindi nga sa loob ng ating EEC. So, i-give up na lang natin, i-give up natin. So, anong word na give up, 'di ba? Sabi ko nga ang mas maayos pang ipamigay, kasi ipamigay kusa, binigay mo, na parang may nakinabang yung give up basta sumurrender ka na lang, 'di ba? Parang binayaan mo na lang, bahala kayo. Yung binibigay, binibigay mo pa ng kusa. Yung give up parang ikaw na mismong sumuko, 'di ba gano'n pa, mas malala pa nga yung give up, kasi sa pamigay, 'di ba? Anyway, so yung Kalayaan Island Group ba, atin ba 'yan o dapat na lang nating i-give up? 'Yan ang pag-uusapan sa natin sa ngayon. At malinaw po na hindi po dapat natin ipamigay 'yan, hindi natin puwedeng i-give up 'yan sapagkat 'yan po ay atin. Alam mo yung argumento nila na hindi daw ito sa loob ng exclusive economic zone ay mali. Sapagkat ang Kalayaan Island Group hindi lamang sa loob ng ating EEC, hindi yung usapin ng EEC ito, ang usapin ito ay parte ng ating national territory. Hindi po natin kini-claim ang Kalayaan Island Group dahil ito ay nasa exclusive economic zone natin. Kabilang po ito sa ating national territory. Parang katulad din po ito ng Hawaii. Ang Amerika nasa mainland, hindi ba? Ang Hawaii bahagi ng Amerika yan, 50th state yan. Pero kung titingnan mo, napakalayo niya sa US mainland. So, sasabihin ba natin ang Hawaii hindi parte ng Amerika dahil napakalayo niya sa coast ng California? Hindi po ganyan ang usapin dito. Ang usapin po dito, hindi po usapin to ng exclusive economic zone. Kahit na hindi po kabilang ang KIJ o Calayan Island Group sa loob ng ating EEC, yan po ay bahagi ng ating national territory. Okay? It is part of the Philippine national territory for specific legal reasons, grounded in international law. Una, inassert po natin ang claim na yan sa Calayan Island Group sa panahong wala pang ibang effective sovereign. Yung mga features na nasa loob dyan were not under the effective continuous control of any state. At noong 1978, si Pangulong Marcos nagpalabas ng Presidential Decree number 1596 incorporating Kalayaan as a municipality of Palawan. So with that act, the Philippines made a clear, public, and official claim. At pagkatapos no, nagkaroon ng effective occupation. Nag-establish at nagmantena ang Pilipinas ng permanent military presence. Nagkaroon ng civilian facilities. Nagkaroon ng administrative acts, nagkaroon ng botohan. Okay, sa Pag-asa Island. Okay? Nag-exercise ng jurisdiction. So these are decisive claims in territorial law. At nagkaroon tayo ng continuous and public state authority. Yung presensya natin has been open, sustained, and uncontested for extended periods, exactly what international law requires to perfect title over territory. So yung bottom line dito, ang Kalayaan Island, kasama po yan sa teritoryo ng Pilipinas dahil ang Pilipinas nag-exercise ng sovereignty dito. Not because it lies inside our EEC, not because it is malapit sa Palawan, and not because of sentiment. Okay?
So yun po yung point. Parte po siya ng ating teritoryo at marami po kasi ang nalilito. Hindi porke po sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang isang teritoryo ay hindi na po yan bahagi ng ating national territory. In fact, under international law, yang bahaging yan ay pwedeng mag-generate ng sarili niyang EEC pag qualified. Yung mga lugar dyan na merong settlement at naipakita natin na tayo ay pag-aari natin yan, it will generate its own exclusive economic zone. It will generate its own baseline, and 200 nautical miles beyond the baseline is part of the EEC. Parang katulad din po yan ng Hawaii, pinapaliwanag ko nga po sa inyo. Kung titingnan natin ang US mainland, mula Oregon, Washington, Oregon, California, yan po yung West Coast. Yung EEC ng Amerika, mula dyan papuntang 200 nautical miles. At pagkatapos, dahil ang Hawaii ay bahagi ng Amerika, bahagi din po ng EEC ng Amerika yung 200 nautical miles sa paligid po ng Hawaii. Ganon din po yung Falkland Island na bahagi ng United Kingdom. Nakipagyera pa nga siya dyan eh. Diba? So, ang hindi po pwedeng sabihin natin na porket nasa labas ng exclusive economic zone natin ang Kalayaan, ito po ay hindi na bahagi ng ating teritoryo sapagkat iba pong pinag-uusapan. In fact, ang exclusive economic zone, hindi po yan bahagi ng teritoryo natin. Bahagi lang yan ng mga teritoryo o maritime zone na meron tayong sovereign rights, meron tayong exclusive rights. Okay? Now, nagkakalito kasi sabi ng iba, hindi naman lahat ng island sa Calayan Island Group meron tayong control. Now, ito po ang aking ipapaliwanag. May claim ba tayo sa lahat ng Calayan Island Group? Opo. Pero we control ba natin all of it? No. At mahalaga po yung distinction na yan. Ang Pilipinas, claim po natin ng KIJ under PD 1596-1978, in-incorporate po natin yan kasama ng Palawan. Pero sa international law kasi, ang sovereignty, hindi po yun nape-perfect by maps or decrees alone. It is perfected through actual occupation. So bagamat kiniklaim natin ang entire KIG, tayo ay meron lamang actual continuous state or authority over certain features like pag-asa. So yung ibang features sa KIJ, ino-occupy ng other states at ito ay remain contested. Normal po ito. Pero yung sabihin hindi natin kinokontrol ang KIJ, hindi ibig sabihin na fake po yung claim natin dyan. At yung ibang isla na kino-occupy na hindi natin occupy, hindi na bahagi ng Philippine territory. Meron lang tayong territorial dispute sa mga lugar na yon. Hindi lang sa China, kundi pati sa ibang bansa katulad ng Vietnam. Kasi sa international law, claim is not equal to control. And lack of control does not mean that we abandon the claim. Okay? So, hindi po pwedeng sabihin natin na porket yung Calayan Island Group, hindi naman lahat natin inuukupa, ay wala na tayong right. Kasi bahagi po yan ng ating kiniklaim na bahagi ng national territory. Okay? Hindi ko kasi naintindihan ng mga tao ang prinsipyo ng exclusive economic zone. Ang kino-confer lang ng EEC ay sovereign rights, hindi sovereignty. Hindi po niya didefine ng territory. They flow from the territory. So ang Pilipinas kaya may EEC dahil teritoryo natin ang Palawan. Teritoryo natin ang Luzon. At dahil teritoryo din natin ayon sa international law ang Kalayaan Island Group, mag-generate po yan ng EEC yung mga qualified maging EEC. Sapagkat ang mga bato, hindi naman po yan pwede mag-generate ng sariling EEC. May mga nagsasabi na yung 2016 arbitral ruling daw, in-invalidate daw yung claim natin sa Calayan Island Group. Na para bagang ang Permanent Court of Arbitration may jurisdiction sa sovereignty at territories. Mali po yun. Yung isang kolumnista na ang tinawag ang mga katulad namin na nagdedepensa sa ating teritoryo
at nagki-criticize kay Rodante Marcoleta na ignorante, siguro kailangan ding magbasa. Kasi ang Permanent Court of Arbitration under the United Nations Convention on the Law of the Sea, ang sakop lang yan, maritime rights, maritime zones. Wala po siyang authority to decide who own islands. At sovereignty over land is not the same as maritime entitlements. So ano po ang, basahin natin ng maigi, ano ba ang sinabi ng arbitral ruling? In-affirm niya yung karapatan natin sa maritime zones natin sa West Philippine Sea. In-invalidate niya ang 9-dash line ng China. At clarify niya yung mga features that can generate an EEC. Ano ang kanyang mga hindi ginawa? Okay? Hindi inalisan ng teritoryo ang Pilipinas, hindi rin in-invalidate ang Kalayaan Island Group, at hindi rin siya nag-rule on sovereignty over islands. Kasi yung Kalayaan Island Group was never on trial in the arbitral ruling. Therefore, our territorial claim stands. Yung i-confuse mo yung EEC rights with sovereignty is not legal analysis. It is misinformation. So malinaw na the arbitral ruling did not negate our sovereignty in the Kalayaan Island Group. This was already established starting 1978. The 2016 ruling explicitly avoided sovereignty questions, and therefore Philippine territorial claims over Kalayaan were never invalidated. So yung mga nagsasabi nito, yun ang mga ignorante. Okay? Kung minsan nakakainis na rin, di ba, yung tawagin ka ignorante, ikaw ay nagre-research. Di ba? Inuulit ko po, ang Kalayaan Island Group, meron na po tayong sovereignty claims dyan. Bahagi po yan ng ating national territory sapagkat yan po ay noong 1978 prinuklamang bahagi ng Pilipinas at iginalang yon. And when President Marcos declared it to be part of Philippine territory, there was no sovereignty claims over it by any other country. That means prior to that, wala tayong ninakawan ng teritoryo sapagkat wala nag-claim niyan. At pagkatapos, yun ay nilagyan natin ng mga community, nagkaroon nga ng barangay, nagkaroon ng administrative facility dyan. So, hindi issue dito na nasa malayo yan sa coast ng Palawan. Hindi issue na lalabas yan ng 200 nautical miles. Sapagkat yung 200 nautical miles, ibang kategorya po yan. Exclusive economic zone natin yan. Ibig sabihin niya ng EEC, hindi bahagi ng ating national territory, meron tayong sovereign rights. Ang Kalayaan, bagamat labas ito ng EEC natin, ito ay national territory natin. Or may claim tayo dyan. And in fact, if it qualifies, yung mga isla na nagka-qualify kasi populated, hindi lulubog lilitaw, pag high tide, yan po ay magge-generate ng sarili niyang EEC in the same manner that Hawaii, even if it's too far from the US mainland, because it is part of the US territory, generates its own exclusive economic zone even if it is too far. More than 200 nautical miles from the coast of Washington, Oregon, and California. So ganun din pa logic. Ang Kalayaan, lalong pag-asa dahil barangay na bahagi na ng Palawan at kinilala na yan sa international law na sa atin by virtue of the fact that we proclaim it to be such. And 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 while some islands are being contested, we still have prior rights over it because we are the first one who proclaimed it to be such. And when President Marcos declared it to be part of Palawan, a municipality of Palawan, wala akong nag-claim niya noon. At ngayon, effectively, meron tayong mga nakalagay doon. Yung flag natin nakatanim na doon. Meron ng barangay, may eleksyon, merong bayan, meron ng mga ritual ng estado. Atin na po yun. Kaya kahit po nasa labas ang ibang portion niyan sa ating exclusive economic zone, malayo po sa Palawan, yan po ay bahagi ng ating national territory. At technically, it should even generate its own EEC. Ibig sabihin yung islang yon, dodrawingan mo, yung 200 nautical miles doon, bahagi pa rin yun ng ating EEC.
Ano bang hindi po malinaw dito? Sino bang nag-iignorante dito, hindi ba? Inuulit ko parang katulad din po 'yun ng Hawaii. Ang lalo-yayo po sa California, sa Oregon, sa Washington, pero bahagi siya ng Amerika kaya may sarili siyang iisip. Gano'n din po ang Kalayaan. Bagamat malayo sa Palawan, maaaring ang ibang bahagi lagpas na ng 200 nautical miles sa labas ng EEC, pero dahil bahagi siya ng ating territory, bahagi siya ng Pilipinas, hindi lang siya EEC, siya ay bahagi ng ating national territory. Sabagat ang exclusive economic zone, hindi po bahagi ng national territory ng ating bansa. Tayo lang may sovereign rights. Ibig sabihin ng sovereign rights, lahat ng mga resources diyan tayo ang may unang claim. 'Yon ang ibig sabihin, sovereign rights, the right of a sovereign country. You have sovereign rights over it. It may not be part of our sovereign territory, hindi, unlike Kalayaan, which is a part, but it is still part of our sovereign existence, the right of a sovereign country. Ay naku, ang hirap magpaliwanag, 'di ba? Pero sana maintindihan niyo po. O sige na, sana nakapagturok sa iyong kaisipan, haplos ka mayong puso at napabago ang panahon sa buhay, lalong-lalo sa usapang pulitikal dahil sabay sa kanang Lasal, Teach Mind, Touch Heart, and Transform Lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Lunes ngayon, meron pa tayong Miyerkules at Biyernes. Tayo magkikwentuhan uli. Ingat po tayo lagi. Sana ang inyong linggo ay maging masaya, healthy, at ang inyong trabaho ay kaigay-igay. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Ani mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan kayo naroon sa mundo, lalo dan sa mga team replay. Bye for now. Talk to you Wednesday.